Hello po, magandang hapon sa inyo mga kabraso ko. At naito na naman po si Tatang Joe upang magpaabot ng mga impormasyon na para sa ating lahat o sa inyo o kaya tip para doon sa mga nag-aalaga ng aso at kung paano tayo, tulad ng binanggit ko nung nakaraan, pag-usapan natin kung paano tayo makaiwas sa mga kagat ng aso o maaring rabies ng aso at paano natin maiwasan ito. Ngayon kapag nakakagat tayo, paano natin gagawin? Ito ngayon ang pag-usapan natin mga kabraso. Ito ang gagawin natin mga kabraso. Una, dapat yung ating alagang aso ay dapat natin itong paturukan para maproteksyonan tayo sa rabies nito. Pero pansinin din natin kapag ito ay naturukan para hindi na siya magkakalat ng rabies doon sa tao. O kung makagat man tayo, maaari siyang mapigilan na magkaroon ng rabies yung nakagat ng aso. Pero tandaan natin mga kabraso, ito yung tip na dapat nating gawin. Kapag ang aso natin, mga kabraso, ay na mayroon siyang turok, pero dapat ito ay nakatali o kaya nasa loob ng bahay na hindi siya naglalayas kung saan-saan. Tandaan natin mabuti mga kabraso, kasi mayroong iba na nakipag-discuss na wala daw rabies yung kanilang aso kasi may turok daw ito. Pero kapag ang aso ninyo na may turok pero gala yan, buong barangay ikot-ikot na niya yan, tandaan natin kung may bisa pa ba ang turok nito. O kapag ganito, ang turok na iyon ay mawalang bisa mga kabraso kung ang aso ninyo ay gala o layas. Kailangan ang aso niyo na may turok para maiwasan natin na mag-alpas yun ng rabies, kailangan nakatali siya o kaya naman ay naroon lang sa loob ng bahay, katulad ng iba, mahal na mahal nila yung mga alagang aso, parang kasama lang nila sa bahay nila o sa kanilang loob ng bahay o kaya saan man sila naroon. Tama lang yon kasi ang mga hayop nangangailangan din yun ng pagmamahal doon sa mga nag-alaga ng aso. Oo, hayop. Ano yung mga hayop na inalagaan natin, maging pusa man yan o aso man yan, nangangailangan din yan ng pagmamahal, pag-aruga at pakikisama sa kanila. Ganito yung binanggit ko kanina. Kapag may turok yan, tapos alpas yan, maging walang bisa ang turok nito. Kasi, tandaan ninyo, kapag nakita yan ng mga may bulok na mga hayop na patay, o may mga nakikita siya doon, maaari nitong kainin, o kainin niya yung mga bulok na iyon. O minsan, ugali pa natin bilang Pilipino, karamihan, kapag mga pagkain natin ay bulok na o kaya napapanis na, ang ginagawa natin ay pakain na natin sa aso yan. Kasi panis na yung pagkain natin. Tandaan natin mga kabraso, ay nagpapawalang bisa iyon sa mga itinurok natin na para sa mga rabies, na hindi siya mag-alpas ng rabies yung ating aso. Bakit? Sapagkat ang rabies po ng aso ay nasa laway lang ng aso. Nasa laway niya yung rabies ng aso. Kaya kapag ang asong ito ay kumakain ng bulok o pinapakain natin ng mga panis na, ay nagkakaroon yan ng bakterya. Tapos pagkagat sa atin, maging bakterya na yung laway niya. Kaya maaring mag-alpas yan ng rabies doon sa ating katawan. Kaya yun yan. Yun yung kahit mayroon siyang turok, pero kapag gala ito, o alpas yung aso niya dun sa layas ito, maaring walang bisa yung turok o kaya yung kinakain natin sa aso
ay yung mga panis na, ay nagpapawalang bisa din yun sa ating itinurok doon sa aso. Kaya sayang mga kabraso. Kaya kapag ang tip ko sa inyo, kapag ang aso ninyo ay may turok, dapat ay nasa looban lang ng inyong bahay o kaya nasa looban ng inyong bakod. Pagkatapos, kailangan may tali ito. Kung walang tali, okay lang. Basta nasa iyong loob ng iyong tahanan, ay walang problema yun. At yung pakain mismo ng inyong aso, mga kabraso, ay dapat yun ay malinis. Yung bang pagkain natin, kung ano ba yung pagkain natin na malinis, siya rin ang pagkain natin sa kanila. Iwasan natin na magpakain sa kanila ng mga panis ng pagkain kapag ito ay may turok ang ating alagang aso o maging sa mga pusa man. Kaya yung pusa natin o kaya maging aso man para ganun din ang gagawin natin. Pakainin natin sila yung malinis na mga pagkain na hindi magdudulot ng bakterya sa kanilang loob ng katawan. Kasi maiwasan natin. Alam po nyo mga kabraso, ang mga hayop na may nagtataglay ng rabies, babanggitin ko sa inyo. Una, yung aso. At pangalawa, yung daga, at saka yung pusa, at yung paniki, kalabaw, kabayo, unggoy, lahat ng yan. Yun ang nagtataglay ng rabies, mga kabraso. Pero pangunahin doon, yung ating alagang aso o kaya maging pusa man. Kaya kung ating sa alaga natin, kailangan yung ating pag-aruga, kailangan yung ating pakikisama sa kanila, at yung ating pagmamahal sa ating mga alagang aso. Alam niyo mga kabraso, no minsan, pumunta ko doon sa aking kakilala. Kaya ito'y tip kung bakit kailangan nating kausapin yung ating mga alagang aso. Kasi yung kaniyang aso, palagi niyang nakausap din ito. At nung minsan, mayroon siyang sakit. Lumakit yung kanyang ulo. Alam po ba ninyo mga kabraso na yung aso niya, na nung naramdaman ng aso na ang yung amo niya ay may sakit, noon lumapit yung aso at hindi siya iniiwan doon. At halos kasiping niya doon, lumapit yung aso at binabantayan yung isang tao na mayroong karamdaman. Pansinin niyo mga kabraso, ang aso natin at yung mga pusa natin, yung mga alaga natin, nakakaintindi yan sila. Kailangan nating kausapin, kung minsan, dapat sabihan mo rin kung ano yung problema mo. Diba? May sakit ka, may naramdaman ka, ituro mo sa kanila na ikaw ay may naramdaman sa inyong ulo man, lagnat man, ano man sakit mo. Kausapin mo siya, sabihan mo siya. Pero tandaan nyo, nakaintindi pala yung mga hayop. Sa tagal mong pakipag-usap sa kanila, maunawaan nila kung ano ang iyong ibig sabihin. Kahit yung aming pusa, mga kabraso, sabihin ko sa inyo, na minsan tinuturuan ko, kasi maliit pa siya, at ngayon, tinuturuan ko siya na kapag bumanhi ka sa kutson, doon ka mismo sa lugar na iyan, doon ka pupunta. At doon siya natutulog. Alam niya, natuturuan din natin yung ano. Kailangan lang ng mga alaga nating mga hayop, makita natin na may pagmamahal tayo sa kanila. At tayo sila rin, maunawaan nila at tutulungan din nila tayo. Sa pamamagitan, bagaman di tayo nakausap, hindi nila tayo nakausap, pero nakaintindi sila kung ano yung ibig nating sabihin. Kaya tandaan natin mga kabraso, kapag kayo, balik tayo doon, kapag kayo ay nakagat ng aso, alinman diyan, nakagat kayo ng aso, dapat gas-gas man yan, halimbawa, huwag kang magkumpiyansa mga kabraso. Kasi halimbawa, sabihin natin, ay gas-gas lang po yan, wala pong rabies yan. Huwag kayong maniniwala doon. Anong ganito? Pag ang nakagasgas ay ngipin nito, nagasgasan tayo, tapos ngipin noon ang nakagagasgas, pag nadaitan ng laway niya, ay maaari tayong magkaroon ng rabies. Tandaan natin, kahit gasgas yun,
Kapag ngipin ang nakagasgas noon, ay maaring nagtataglay iyon at nag-alpas yun ng rabies, maaring pumapasok dun sa gasgas at magkaroon tayo ng rabies. O hindi pinag-usapan doon, mayroong pagkakataon na maaring hindi nakapasok yung rabies, ay dapat sabunan natin yun. Kapag nakagat kayo, dapat sabunan natin yun. Hugasan natin ng tubig, sabon, para maaring maalis yung laway doon sa mismong kagat ng aso. Yun yung tip ko sa inyo mga kabraso. Pagkatapos, kasi kapag ang aso natin kapag nakakagat, maaring magbabago siya kung siya ay nag-aalpas. Halimbawa, may aso na kapag nakakagat siya at nag-alpas siya ng maraming rabies, maaari itong manghina o kaya lalo na kung tuta, maaari siyang manghina o kaya maaring mamatay yung aso. Kaya ang obserbasyon yon mula nang ikaw ay nakagat, 7 days hanggang 14 days, maaring obserbaran mo yung mga alaga mo na nakakagat kung ano ang reaksyon nila. Kapag nanghina ito, nananamlay ito, hindi na kumakain, agad-agad kayo pupunta na sa mga doktor upang magpaturo kung saan manggagamot para magamot kayo agad at malunasan. Kasi tandaan ninyo mga kabraso, kapag ang aso ay nanghina na nakagat ka, na lumipas na ang 14 days na nakagat ka at nanghina ito at namatay ang asong inyon, maaring kapag namatay yun, sa loob ng 24 hours, buhat na namatay ang aso, maaring yung pasyente, yung nakagat, maaring umatake yun sa loob lang ng 24 oras. Kaya agapan ninyo. Kaya agahan ninyo ang pagkilos, kasi huwag kayong mahuli. Kasi kapag nahuli kayo, na tumatake na yun, lalo na kapag malayo tayo sa mga pagamutan, malayo tayo sa mga center, malayo tayo sa hospital, maaring mahuli tayo, baka mamaya maabutan tayo na wala na. Di ba? Kaya kailangan sa loob ng 7 days o 14 days, may naramdaman yung alaga yung aso na nanamlay yan, maaring magpa-check up na kayo sa inyong mga sa center o kaya diyan sa mga barangay center para mabigyan kayo ng lunas o kaya mabigyan kayo o kaya maaari kayong magpaturo. Kaya yun ang tandaan natin mga kabraso. Kaya yun yung tip ko sa inyo tungkol sa mga alaga natin na mga hayop o alaga nating mga aso, at kailangan din ng mga kabraso na kailangan doon, kasi sa pinagalingan naming bayan noon, mayroon silang batas doon na yung aso nila, ang aso ng buong bayan ay hindi dapat nakaalpas. Kasi kapag nakaalpas yun at nakakagat, yung walang taling aso, layas na layas, nakakagat doon, doon sa lugar na pinagalingan namin, ang may pananagutan ng magpagamot, yung may alaga ng aso na naglalayas yung kanyang aso at nakakagat doon sa lugar kung saan-saan. Di ba? Pero kapag ang aso mo ay may tali, tapos nakakagat, nasa may-ari lang ng aso kung tutulong siya sa iyo o na magpagamot o hindi. Kapag hindi, wala kang magagawa kasi may alaga siya, may tali yung aso niya, o kaya nasa looban ng kanyang bakod, nasa looban ka na nauban ng bahay, sa bahay nila, nasa looban yung aso nila, tapos nakagat ka, bakit ka naroon? Baka bibintangan ka pa na ikaw ay may masamang loob o kaya masamang hangarin na may gusto mong kukunin sa loob. Diba? Kaya tandaan natin, kailangan yung aso natin, kailangan alaga natin o nasa looban, may turok man yan, dapat ay nasa loob ng bakod natin, nasa loob ng bahay. Katulad ng nakikita natin sa karamihan na minamahal nila yung kanilang alagang aso, pinakisamahan lang gusto, itinuring nilang kaibigan yon, nariyan lang sa loob ng bahay. Kapag yun ay nakakagat, tapos yung pagkain nila ay malinis, tandaan natin, walang problema yun. Maaring walang maramdaman ng mga sintomas tungkol sa rabies sapagkat ang aso mo, alaga mo, at malinis ang pagkain na kinakain nila. Tandaan natin, ulit natin mga kabraso,
Huwag ninyong pakainin ng mga panis na pagkain ang inyong alaga, maging pusa man o kaya maging aso man. Kasi kapag nakakagat yan, pag nakakagat tapos malinis yung pagkain ng alaga ninyo, maaaring hindi siya nag-alpas ng rabies kapag malinis yung kanyang kinakain. Pero kapag nakain natin siya ng mga panis na, pag nakagat tayo, ay walang bisa iyon kahit may turok pa siya, kasi nagkakaroon ng bakterya yung kanyang laway, at pagkagat sa atin, papasok yung rabies sa loob, ay magkaroon ng bakterya, magkaroon uli ng rabies yun. Yun mga kabrasyo, yung aking tips sa inyo na dapat nating iwasan at pakisamahan yung ating mga alagang aso. Alam, minsan nakaintindi sila. Kaya yun lang. At sana yung mga impormasyon na pinaabot ko sa inyo ay matandaan natin at maaari nating gawin para maging ligtas tayo sa alinmang rabies ng alaga nating aso. Maraming gandang hapon o gabi man sa inyo na nakikinig, at tandaan ninyo mga kabraso, paki-subscribe lang sa Tatang Gio TV at pakipindot lang yon, at marami pa kayong matutuhan sa mga araw-araw na pakikinig sa aking mga tip dito sa Tatang Gio TV. Maraming salamat sa inyong pakikinig.